Noong nakaraang chapter, natapos ang malupit at bigla ang laban ni Chihiro sa mga tauhan ng Yakuza. At bigla na lang, ang dating payapang mundo ng isang batang swordsmith ay tuluyang nagbago. Sa pagbukas nga ng ikalawang kabanata ng Kagurabachi, makikita natin kung paano nagsimulang mabuo ang kanyang landas ng paghihigante. At masasagot ang tanong na kung sino nga ba ang dahilan kung bakit nagbago ang buhay ni Chihiro. At ano nga bang Enchanted Blade ang matatagpuan niya ngayong mga chapter na pagkukwentuhan natin? Kaya ihanda nyo na ang inyong sarili dahil mula rito mas lalo pang titindi ang aksyon at misteryo. Kaya tara, umpisahan na natin ang chapter 2. Sa pag-uumpisa ng storya, natanggal na nga ni Shiba ang pagkakatali sa kamay ng lalaking kanilang nailigtas. Nang makawala ito, agad siyang tinanong at pinamusta ni Shiba. Makikita din natin si Chihiro na seryoso habang nakatutok ang kanyang espada sa boss ng Yakuza at sinabi nitong wala daw siyang pakialam kung ang mga humahawak sa Yakuza ay isang halimaw. Ang kailangan niya lang daw ay mapaslang ang mga ito. Halata sa kilos ng Yakuza boss na medyo kinakabahan siya, lalo na nang makita niya kung gaano kaseryoso at kadeterminado ang kanilang pag-uusap tungkol sa Hishaku. Isang bagay na matagal nang pinag-iinteresan. 4 na taon na ang nakalipas mula nang magsimula ito. Habang tumatagal, nagiging masyadong madaldal at makulit na si Shiba. Kaya minabuting patahimikin muna siya ni Chihiro upang magpatuloy sa kanyang ginagawa. Nakatuon pa rin si Chihiro sa boss ng Yakuza. Halos nababali na niya ang paninindigan nito at handa nang magbunyag ng impormasyon tungkol sa Hishaku. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, bigla na lang nagbago ang anyo nito. Parang may isang kaputok na bigla na lang sumabog sa loob ng katawan niya. Lumitaw ang parang alien na galamay na gawa sa kahoy. Mabilis na nakailag sina Chihiro at Chiba, ngunit hindi agad nakatakas ang lalaking nailigtas nila. Mabuti na lang at nasa tabi lang si Shiba para gamitin ang kanyang teleportation technique at mailigtas ito. Nahilo at nasuka ang lalaki dahil iyon ang unang beses na makaranas siya ng sorcery technique. Sa mga maliliit na lungsod tulad ng kanilang pinagmulan, bihira ang mga sorcerer, kaya't halos imposible para sa karaniwang tao na makakita ng ganoong kakayahan. Matapos ang insidente, agad na sinuri ni Shiba kung maayos pa ba si Chihiro. Kahit walang sugat, halata na pagod na siya dahil sa patibong na halos sumakal sa kanyang lakas. Napagkasunduan nilang dalawa na malamang isang mataas na antas ng sorcerer ang naglagay ng spell sa katawan ng boss ng Yakuza. Isang matalinong taktika para siguraduhin na sa oras na magtangkang magtaksil ang lalaki, ito'y tuluyang mapapaslang. Ang naging resulta ng engkwentrong iyon ay labis na madugo. Nagkalat ang mga naputol na katawan at lasog-lasog na muka. Marami ang napatay ni Chihiro sa araw na iyon. Kaya't hindi nakakapagtaka na halos mawalan na siya ng lakas habang palabas sila ng base ng Yakuza. Mabuti na lang at naroon si Shiba para sumuporta sa kanya. 3 taon na ang nakalipas mula noong wala pa siyang karanasan sa pakikipaglaban. Ngayon, kahanga-hanga na ang antas ng kanyang kakayahan. Kahit hindi pa niya lubusang nabubuksan ang tunay na potensyal ng kanyang Enchanted Blade, sa pagbalik ng alaala, lumitaw ang araw na paulit-ulit na binabalikan ni Chihiro. Ang araw ng trahedya sa tahanan ng pamilya Rokuhira. Noon, may magic barrier na sumusuporta sa kanilang lugar na automatic na nagpapadala ng alarm kay Shiba kapag may nangyaring hindi ka nais-nais. Ngunit sa oras na dumating siya noong araw na iyon, wasak na ang paligid at nilalamon na ng apoy ang bahay ni Chihiro. Wala na ang kanyang kaibigan na si Konoshige at si Chihiro ay nakaluhod sa tabi ng kanyang ama. Tulala at lubos na nadurog ang kalooban niya. Ayon sa natatandaan ni Chihiro, 3 sorcerer ang biglang lumitaw sa labas ng kanilang tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, halos mawalan siya ng ulirat at ang malinaw lamang sa kanya ay pinalibutan ng mga ito ang kanyang ama habang siya'y sugatan at unti-unting nawawalan ng malay.
Noong panahon ng huling digmaan, 6 na enchanted blade ang ginawa ni Konoshige. Ginamit ng mga bihasang swordsman mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit nang matapos ang gera, binawi niya ang lahat ng ito at itinago sa ilalim ng kanyang pagawaan. Pagdating ni Shiba sa lugar na iyon, wala na ang mga espada. Pero buhay pa si Chihiro, sugatan man at halos mawalan ng malay. Naalala ni Chihiro ang unang araw na ipinakita sa kanya ang enchanted blades. Bawat isa ay may natatanging kapangyarihan. Akala ni Chihiro ang layunin niya lang ay makagawa rin ng isa niyang enchanted katana. Ngunit itinuro sa kanya ng kanyang ama na hindi lang basta paggawa ang mahalaga. Dapat pag-isipang mabuti kung anong uri ng espada ang kailangan ng mundo. At iyon ang dapat niyang likhain. Plano sana ng kanyang ama na magkasama silang hanapin ang sagot. Ngunit dahil sa trahedyang iyon, naipasa na lamang sa kanya ang pangarap ni Konoshige. Kasama ng ama niyang walang bahid ng kasamaan, namatay rin ang 3 alaga nilang goldfish. Mapapansin din natin na ang mga ito'y binabalot ng kakaibang mga itim na sinulit. Malinaw sa alaala ni Chihiro ang isang sorcerer na may apoy na tattoo sa kanyang kamay. Pansin nyo ba, parang ito din yung salamangkero na nagpakita habang binubugbog ng Yakuza ang lalaking na iligtas ni Chihiro ngayong chapter. At sa gitna nga ng paghihinagpis ni Chihiro, nangako siya na ipapakita sa mga kaaway ang paninindigan ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang lahat. Umalik tayo sa kasalukuyan habang hawak ni Chihiro ang kanyang kasalukuyang espada, ang ika-7 at huling nilikha ni Konoshige Rokuhira. Maraming taon ang inilaan upang matapos ito at ito rin ang espadang ipinaglaban ng kanyang ama hanggang sa huling hininga nito. Alam ni Chihiro na malapit na siyang makakuha ng bagong bakas sa kanyang paghahanap sa Hishaku. Muli niyang tinignan ang 3 goldfish na alaga nila noon. Nababalot siya ng pag-aalala sa posibilidad na may masasamang tao nang gumagamit ng ibang enchanted blades ng kanyang ama. Determinado siyang hanapin ang Hishaku sa lalong madaling panahon. At sa huling panel ng storya, habang kalaliman na ng gabi sa Tokyo, pumasok si Shiba sa kwarto, dala ang magandang balita. May bago ng lead. May nakapansin ng isang enchanted blade sa isang lugar kamakailan lamang. Nang marinig ito, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at agad napupuntahan ang destinasyon na iyon. Tara, chapter 3 naman. Sa simula ng kwento, malalaman natin na sa malalaking syudad lang matatagpuan ang maraming salamangkero. Sa buong Japan, Tokyo ang may pinakamarami, mahigit 1,000 dahil isa itong katana society. Legal para sa mga mayayaman ang magmay-ari ng katana bilang proteksyon sa sarili nila. Ibig sabihin, karaniwan para sa mga yakuza at malalaking korporasyon na mag-hire ng mga bihasang swordsman bukod pa sa mga salamangkero na konektado sa kanila. Isa sa mga taong gumagalaw sa ganitong mundo ay si Hinaw, isang middleman na nag-uugnay sa mga nagbibigay ng job orders at sa mga mercenaries na tumatanggap ng trabaho. Kadalasan, ang mga trabaho ay may kinalaman sa pagiging bodyguard o hired muscle. Sa dingding sa likod ni Hinaw, nakapaskil ang isang lumang job order na humihingi ng impormasyon tungkol sa Hishaku at sa kamay na may tattoo ng apoy. Ang order na iyon ay natanggap niya 3 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, bumisita si Shiba kay Hinaw. Pinag-usapan nila ang nangyaring pagpatay at pagnanakaw sa tahanan ng pamilya Rokuhira. Noon lang nalaman ni Hinaw na matalik palang magkaibigan sina Shiba at ang ama ni Chihiro. Doon din niya unang nakita si Chihiro. Pumayag siyang tumulong sa paghahanap, ngunit sa kabila ng paglipas ng panahon, wala pa ring pumapasok na impormasyon tungkol sa Hishaku. Madalas ay yakuza at salamangkero lang ang mga kausap niya at ito nga daw ay nakakabagot na para sa kanya. Ngunit ngayong gabi sa Tokyo, may pumasok na kakaibang bisita.
isang batang estranghero. Ilang sandali lang, dumating din sina Chihiro at Shiba. Naiirita man si Hinaw sa pagiging maingay ni Shiba, natuwa naman siyang makita si Chihiro. At ang batang dumating ay saksi sa isang mahalagang pangyayari. Kanina pa, nang pumasok ang bata, agad niyang sinabi kay Hinaw na nais niyang mag-hire ng isang salamangkero para protektahan siya. Ang dahilan, may masamang taong humahabol sa kanya. Pero ang problema lang, wala siyang kahit katiting na pera. Nang tanungin kung anong klaseng tao ang humahabol sa kanya, sinabi ng bata na ang kalaban ay gumagamit ng pinakamalakas na katana sa buong mundo. Sa isip ni Hinaw, posibleng isa itong enchanted blade, kaya agad siyang tumawag kina Shiba. Ngunit pagdating ni Shiba at Chihiro, hindi ganoon ka-excited ang kanilang reaksyon. Nagduda sila kung totoo ang sinasabi ng bata. Baka isang kwento lang daw ito. Habang nag-uusap, biglang nagsalita ang bata kahit natutulog pa ito, na tila binabanggit ang salitang cell division. Nagulat ito sa kanila at nang magising ang bata, halatang takot at kinakabahan ito. Nang makita sina Shiba at Chihiro, tinanong ng bata kung sila ba ang salamangkero na magpoprotekta sa kanya. Ngunit bago pa man siya sagutin, inusisa muna ni Shiba kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya hinahabol. At dahil hindi makasagot ang bata, halos paalisin na nila ito. At doon lang sinabi ng bata na wala na siyang mauuwian at ulila na siyang lubos. Nilapitan siya ni Chihiro at tinanong kung kumain na ba ito. Sakto nga daw at gutom na siya. Nang inalok ng pagkain, umiling siya ng tempura soba na ikinatuwa naman ni Chihiro. Lumabas muna si Shiba para magpahinga sa kalsada ng Tokyo at napansin niya kung paano naging maalaga si Chihiro. Marahil ay dahil ito sa karanasan niya sa pagtulong sa kanyang ama noon. Habang kumakain, nagpakilala ang bata bilang Char. Sinabi ni Chihiro na pagkatapos nilang kumain, dadalhin niya ito sa isang orphanage. Ngunit agad itong tinanggihan ni Char dahil ang akala niya ay naroon sila para protektahan siya. Pilit pa rin siyang pinapaamin ni Chihiro kung ano ang tunay na dahilan ng paghabol sa kanya. Ngunit halatang hirap at ayaw nitong maglabas ng detalye. Habang nangyayari ito, isang kahina-hinalang tao ang pumasok sa restaurant. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang tamang tanong. Kaya tinanong na lang ni Chihiro kung ano ang itsura ng espada ng tinutukoy na masamang tao. At sa wakas, nakapagbigay ng sagot si Char. Isang katana na tila may mga ulap na lumalabas mula rito. Napatigil si Chihiro sa narinig niya. Sa description na iyon, mukhang totoo nga na isang enchanted blade ang nakita ng bata. Nagpatuloy ang pagtatanong ni Chihiro kung nakita rin ba nito ang kamay na may tato ng apoy at kung mag-isa lang ba ang kalabang humahabol dito. Ngunit bago pa siya makakuha ng malinaw na sagot, nagsimula nang gumawa ng gulo ang kahina-hinalang customer. Bigla nitong pinatay ang waiter at nagsabing sa wakas ay natagpuan na niya ang bata. Hindi niya lang inaasahan na may kasama na itong bodyguard. Ilang saglit lang, isang malakas na pagsabog ang nagpagulong kay Chihiro palabas ng restaurant. Nagkagulo at nagsipagtakbuhan ang mga tao sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Chihiro na mali ang kanyang pagdududa kay Char. Sa huling panel ng storya, hawak na siya ng isa sa mga tauhan ng kalabang matagal nang humahabol sa kanya. Magsisimula na ang isang mapanganib at kapanapanabik na misyon ng pagsasagip sa bata. Tara, chapter 4 naman. Nagmadali na ngang mag-drive si Shiba para makapagbigay ng suporta kay Chihiro. Sa puntong iyon, nagawa na niyang putulin ang pagkakatali kay Char. Tinawag niya si Shiba para puntahan ang batang babae at i-teleport ito palayo sa laban. Nagulat ang kalaban dahil hindi niya alam na may isa pa palang bodyguard si Char
bukod kay Chihiro. Nag-teleport si Shiba kasama si Char papasok ng kanyang kotse. Ang tanging reaksyon ni Char ay ang simpleng tingin. Walang hilo o sakit sa tiyan matapos ang teleportation. Napaisip tuloy si Shiba na tila hindi ordinaryong bata si Char at napagtanto din ni Shiba na ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng masasamang tao. Naitanong ni Char kung sorcery ba ang nangyari at kung pwede daw ba siyang turuan din ito ni Shiba. Pinaliwanag ni Shiba na kung magpupursige si Char, posible ito. Bawat tao ay may tinatawag na spirit energy sa loob ng katawan nila at ito nga ay sa anyo ng life force. At ito ang ginagamit ng mga sorcerer para makagawa ng mahika. Samantala, bumalik muna tayo sa laban. Sinubukan ng kalaban ang madaling paraan. Umiling na ibigay na lang sa kanya ang bata pero hindi pumayag si Chihiro at naghanda na para umatake. Laking gulat ng kalaban nang makita niyang isang enchanted blade ang gamit ni Chihiro. Napansin naman ni Char na mula sa katana ni Chihiro ay lumabas ang isang goldfish. Iyon daw ang tunay na pinakamalakas na espada, ang spirit energy na kanina lamang ibinanggit ni Shiba. Kapag lumalabas ito mula sa katawan ng tao, maaari itong magkaroon ng hugis. At sa kaso ng katana ni Chihiro, nag-anyong goldfish ito mula sa pure mass ng energy niya. Mabilis ang atake ni Chihiro, ngunit nailagan pa rin ng kalaban. Naunawaan ng kalaban na hindi ito simpleng ilusyon mula sa spirit energy, kundi ito mismo ang spirit energy sa dalisay nitong anyo. Hindi siya makapaniwala na enchanted blade ang katapat niya. Para subukin ang lakas ng sandata, ginamit ng kalaban ang buong kapangyarihan niya at naglabas ng napakaraming sumasabog na darumadal. Habang iniilagan ni Chihiro ang mga ito, paulit-ulit niyang tinanong ang kalaban kung nakanino ang enchanted blade at kung nasaan ang boss nito. Masyado na daw nagiging mapusok sa pagtatanong si Chihiro. Hindi pa naman daw ito nananalo sa laban nila. Naalala niya ang tunay na pakay, si Char. Gumamit siya ng tusong taktika at nagsalita ng masasakit na bagay sa bata. Sinisisi ito sa pagkamatay ng iba. Doon napagtanto ni Shiba at Chihiro na ang grupo ng kalaban ang may kagagawan sa pagpatay sa ina ni Char. Lalong nagalit si Chihiro. Nagpatuloy ang kalaban ni Chihiro sa pagpapasabog habang sumisigaw ng mga masasakit na salita. Nakarelate si Chihiro. Tuluyang nag-apoy ang galit niya. Nagbitaw ang kalaban ng 3 sumasabog na daruma. Para harangin niyon, ginamit ni Chihiro ang isang kakayahang hindi pa nakikita, ang red. Mula rito, lumabas ang pangatlong goldfish mula sa kanyang espada. Binato ni Chihiro pabalik sa kalaban ang sinabi nitong pandalait. Sabay tumalon ng mataas at gumamit ng black. Naglabas siya ng matinding bilis at puwersa sa paghiwa. Muntik nang hindi makailag ang kalaban. Doon nalaman ng kalaban na hindi pa seryoso si Chihiro kanina. Huli itong naglabas ng sunod-sunod na daruma. Ngunit nalundagan lang ito ni Chihiro at bigla namang bumilis ang kilos ng kalaban at naitali agad si Chihiro. Naghanda siya ng malaking pasabog. Pero bago pa man ito mangyari, ginamit ni Chihiro ang red para kopyahin ang invincible skill ng kalaban. Dahil dito, siya lamang ang ligtas at ang kalaban ay nasabugan sa ere. Napansin ni Char na ang red ay hindi lang pang depensa. Kaya rin itong magnakaw ng kakayahan mula sa ibang sorcerer. Matapos ang ligtas na paglapag ni Chihiro, oras na para mag-interrogate ng kalaban. Papalapit na rin ang sasakyan ni Shiba kay Chihiro. At dito nga ay nakatanggap siya ng papuri mula kay Char. Hindi man interesado si Shiba na maging bodyguard ng bata, pumayag siya dahil may tinatawag silang common interest. Kahit tila hindi lubos na naintindihan ni Char ang ibig sabihin nito. At sa huling panel ng storya, nilapitan ni Chihiro ang kalaban. Dala ang 3 tanong. Ano ang pangalan ng boss nito? Ano ang gusto nila sa bata? At nasaan ang enchanted blade na tinatawag na Cloud Gouger? Sa panel na ito, makikita natin si Char na nakasuot ng jacket na binigay ni Hinaw. Mabuti nga daw at nakakita sila ng masusuot ni Char.
Medyo malaki lang pero maganda naman daw ito, sabi ni Hinao. Sa sumunod na panel ay nag-usap na sina Hinao at Chihiro. Banggit pa ng ating bida na isang malaking tulong nga daw si Char para sa kanya. Tanong naman dito ni Hinao ay kung bakit nga daw kaya sinusundan ng mga salamangkerong ito si Char. Ngunit maging si Chihiro nga daw ay hindi din alam ang dahilan. Dahil sa gutom na nararamdaman ni Char ay bigla na lang siyang napasubsob. Nakakain naman daw siya pero 1 o 2 subo lang ng noodles na kinain nila bago sila atakihin ni Norisaku noong chapter 3. Pabirong banat pa ni Hinao na patay na si Char. Dagdag pa nito na wala siyang naitatabing pagkain. Kaya naman napagdesisyonan ni Chihiro na lumabas para bumili ng makakain nila at pinabantayan niya muna kay Hinao ang batang si Char. Sa kabilang panel naman, binalikan na ni Chihiro si Shiba. Kasama pa din nito si Norisaku na mukhang hindi pa din nga makatayo dahil sa ginawang pag-atake ni Chihiro sa kanya noong chapter 4. Banggit pa ni Shiba na mukhang pagod na nga daw si Chihiro dahil sa kanyang magkasunod na laban. Kaya naman pinayuhan niya ito na kunin ang kanyang kotse at isama si Char at mag-recharge o magpahinga muna. At siya na nga daw ang bahala kay Norisaku na pabirong tinawag niya pa na Cylinder Head. Dahil nga naman sa pabilog nitong buhok, dagdag pa ni Shiba na ipapaalam niya kay Chihiro lahat ng malalaman niya tungkol kay Norisaku. At sumang-ayon naman dito ang ating bida. Tumalo na nga ang istorya sa senaryo habang nagmamaneho ng kotse si Chihiro kasama si Char. Tinawagan ni Chihiro si Hinao upang tanungin kung bakit nga daw nakatakas ang batang si Char sa paningin ni Hinao. Banggit naman ni Hinao na si Char nga daw ang may gusto at sinabing kailangan lang nito makalanghap ng sariwang hangin. Naitanong pa ni Hinao kung sino nga daw ba ang mga humahunting kay Char na pumunta sa shop niya. Sagot naman ni Chihiro na ito pa rin daw ang mga salamangkero na walang puso. At sabi naman ni Hinao na mas mabuti pang isama na nga lang daw ni Chihiro si Char paalis ng bayan. Dahil ito ang tama at mas ligtas na paraan para sa bata. Sa oras na ito ay pinagsabihan na ni Chihiro si Char dahil sa ginawang paglabas o pag-alis sa shop ni Hinao noong siya ay papunta kay Shiba. Pero sinabi ni Char na na-stuck na nga daw siya sa isang lugar noon. At dagdag pa nito na kahit naman daw dumating ang mga kalaban na salamangkero ay magiging okay nga lang daw sila dahil sa sobra nga daw ang lakas ni Chihiro. Nambola pa tong batang to para di masermonan no? At dahil sa sinabi ni Char na na-stuck nga daw siya sa loob ng isang lugar, nagtanong agad si Chihiro kung bakit nga daw ba siya hinuli. Ngunit hindi pa rin nagbigay ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan si Char. Sa puntong ito, mukhang matigas pa nga din ang paninindigan ni Char na hindi siya magbibigay ng kahit anong impormasyon. Kaya naman medyo nagparinig dito si Chihiro na kahit konting impormasyon lamang tungkol sa mga masasamang loob na humahabol sa kanila, ang sabihin ni Char ay okay na. Dahil handa naman niyang ibuwis ang kanyang buhay para kay Char. At nag-flashback pa nga ng kaunti dito si Chihiro tungkol sa sinabi ni Norisaku noong chapter 4. Ang kakilakilabot na kamatayang dinanas ng iyong ina para protektahan ka. At dahil sa awa, wala nang nagawa dito si Chihiro. Kaya naisipan niya na lang na tanungin si Char kung ano ang gusto nitong kainin habang sila ay bumabiyahe. At sumagot naman ito ng sandwich nga daw ang gusto niya. Tumalo naman ang eksena sa panel na makikita natin ang pagod na muka ni Norisaku habang siya ay nakatali sa upuan. At napatanong na nga ito kay Shiba kung ano nga daw bang klaseng lugar ito dahil hindi niya nga daw magamit ang kanyang salamangka dito. Mukhang nababalutan ng kwartong ito ng kapangyarihan ni Shiba no mga ka-goldfish. Tara, ituloy natin. Pero hindi ito sinagot ni Shiba. At siya nga daw ang may mga itatanong kay Norisaku. Ang tanong nga ni Shiba ay tungkol sa mga nawawalang enchanted blades. Agad nga tinapakan ni Shiba ang sapatos ni Norisaku. Sinabing, "Huwag mo na akong lokohin. Sabihin mo na sa akin ang mga nalalaman mo." Sabay konting puwersa sa pag-apak sa paa ni Norisaku. Huling tinanong ni Shiba kung nasaan ang enchanted blades. Kahit durog na ang buto ng kanyang paa, ay sumagot pa ang salamangkero na kapag nagsalita nga daw siya, ay pare-pareho silang mamamatay. Dagdag niya pa
na ibigay na lang ng maayos ang bata sa kanya. Dahil hindi nga daw gugustuhin ni Shiba na madamay sa nangyayaring ito. Sa kadahilanang may mas malakas pang kapangyarihan ang nasa likod ng lahat ng nangyayari. Habang umiinit ang tensyon sa pagitan ni Shiba at Norisaku, dumako naman tayo sa pagbabanding nila Chihiro at Char. Ang una nilang destinasyon ay isang fast food para bumili ng sandwich. Paalala pa nga dito ni Chihiro kay Char na huwag magkakalat habang ito ay nakain. Ang sunod naman nilang pinuntahan ay isang tindahan ng ice cream dahil ito nga daw ang magsisilbing dessert niya, banggit ni Char. At hindi pa nga dyan natatapos mga ka-goldfish dahil ang kanilang huling destinasyon ay isang tindahan ng inumin o pwede din nating sabihing isang milk tea shop. At pabirong sabi pa ni Char na ito daw ang pinali dahil kailangan daw bumaba lahat ng kanyang kinain. At gamit nga daw ang inuming ito, makakarating ang mga iyon sa kanilang final destination. Maloko din itong batang ito mga idol, no? Tara, tuloy natin ang kwento. Tumalo naman tayo sa susunod na panel kung saan makikita natin ang isang lalaking nakabitin sa harapan ng isa pang lalaki habang siya ay nagagalit dahil natalo sa laban ang hangal na si Norisaku. Hindi din nila nakuha ang batang si Char. Mas ikinagalit pa nitong bumalik ang isa niyang tauhan nang hindi man lang sinundan kung saan papunta sina Char. Dito nga ay sinabi ng nakabitin na patayin na siya ng lalaki. Ngunit hindi ito sinagot ng lalaki. Sa sumunod na panel, kahit daw ganon ang nangyari, medyo natuwa pa din ang amo ni Norisaku. Dahil kaya naman pala daw natalo si Norisaku ay dahil sa Goldfish Enchanted Blade na gamit ni Chihiro. Ang pagkakaalam niya nga lang daw ay may 6 lang na enchanted blade at dagdag pa nito bakit daw ito nasa isang bata. Pero sa ibang parte nakakatuwa pa din naman daw kasi napakaraming misteryo ang nangyayari dahil sa misteryong bumabalot sa ating bida tungkol sa kanyang enchanted blade. Naging interesado na din siya kay Chihiro. Dagdag niya pa na panahon na nga daw para magbago ng direksyon at tinutos niya na nabuksan ang hawla ng bata at mukhang magandang laban ang naghihintay sa ating bida mga idol. Bumalik na ngang muli ang ating kwento sa kotse kung nasaan si Chihiro at Char. Tapos na ngang kumain ng bata at nagustuhan niya nga daw ang lahat ng iyon. At dito na ngang nagsimulang magsalita si Char ng kaunti patungkol sa kanyang nakaraan. Siya nga daw ay nasa isang madilim na lugar ng mahabang panahon at puro bulok na prutas at pagkain ang kanyang nakakain. Ang tanging sinasabi nga lang daw ng kanyang ina nang paulit-ulit ay mabuhay si Char ng masaya. Kahit may konting luha sa kanyang mga mata ay nasabi niyang ngayong araw nga daw ay naging masaya na siya. Isang nakakadurog ng puso na kwento ng isang bata ang ating nadinig mga ka-goldfish ano. At sa sumunod na panel ay tumigil ang kotse nila sa stoplight. Kahit akmang may sasabihin pa nga si Char ay hindi na nito natuloy dahil nag-ring ang cellphone ni Chihiro. At ang tumawag nga ay si Sir Shiba. Nangangamusta lang ito at tinanong naman ni Chihiro kung may sinabi na nga daw ba si Norisaku dito. Meron na nga daw silang susunod na target. Ito nga ay si Genichi Sojo, ang lalaking ating unang nakita kanina. Siya pala ay isang nagbebenta ng armas at siya din ang kumokontrol sa buong Japan. Isa nga daw itong big fish, banggit pa ni Shiba na si Norisaku nga daw ay nagtatrabaho dito. At ito nga daw ang humahabol kay Char. At ito nga din daw ang may hawak ng Cloud Gogger o ng Enchanted Blade of Cloud. Dito nga ay nag-green light na ang ilaw ng stoplight. Makikita natin ang mga magkakamukhang sakay ng bawat kotse at motor sa paligid nila Chihiro. At dagdag pa nga ni Shiba na ayon daw sa mga sinabi ni Norisaku na impormasyon tungkol sa Enchanted Blade, masasabi daw nilang konektado itong mga salamangkero sa grupo ng Hishaku. At unti-unti na ngang naging paikot ang kalsada sa harapan ng kotse nila Chihiro na mukhang ginamitan nga ng kapangyarihan ng isa na namang lapastangan na salamangkero. At sa gitna nga ng daan, napaikot ay may lumabas na kamay. Nagtakip na ng hood dito
nito si Char. At ang huling sinabi ni Shiba ay kukontakin na nga lang daw niya si Hinaw para sa kasong ito at magkita-kita na lang daw sila sa shop ni Hinaw. At dagdag pa ni Shiba ay pipigain niya pa ng kaunti itong si Norisaku para makakuha pa ng kaunting impormasyon. At lumitaw na nga ang isang halimaw na binubuo ng mga pilipit at pinagdikit-dikit na katawan ng tao na ang target din ay si Char. Sa pagpapatuloy ng storya, makikita natin ang bagong kalaban na haharapin ni Chihiro at tila ang dikit-dikit na tao noong chapter 5 ay unti-unti na ngang naghihiwalay. Habang hawak ang kanyang katana, isang katanungan ang nasa isip ng ating bida. Kung paano kinakaya ng mga salamangkerong ito na makipaglaban sa gitna mismo ng lugar kung nasaan sila. Hindi pa nga daw sila lumalabas ng kotse. Kaya siguro naman daw ay wala pang nakakakita kay Char. Ngunit hindi pa nga lumipas ang ilang segundo, biglaan na ngang sumugod ang kalaban. Sa puntong ito, makikita nga natin ang pagkatunaw ng mga taong magkakamuka sa paligid ng kotse nila Chihiro. Hindi na nga nagawang tumakas ni Chihiro at Char palabas ng kotse. Kaya nasalo lahat ng ating bida ang pag-atake ng salamangkero. Alam nyo mga ka-goldfish, pwede nga nating maihalin tulad ang kapangyarihan ng taong ito sa isang karakter sa Boruto Next Generation na si Shinki na kayang kumontrol ng Iron Sand. Habang ang ungas naman na ito ay kayang gumamit ng dumi sa paligid. Balik tayo sa kwento. Buong akala nga ng salamangkerong ito ay nahuli niya na si Chihiro at Char. Pero dun siya nagkamali. Dahil biglang tumalon ng mataas si Chihiro, bit-bit si Char palabas ng kotse ni Shiba. Kung may nadismaya na naman ngang kalaban nitong si Chihiro mga ka-goldfish ano? At sa kabilang panel nga ay mukhang hindi namangha itong kalaban ni Chihiro sa kanyang enchanted blade. Dagdag pa nito, sikat na nga daw si Chihiro at Char dahil sa binitawang impormasyon ni Sojo na kumakalat na ng husto. Dahil kung sino nga daw ang makakahuli kay Char at Chihiro ay makakatanggap ng bayad kahit magkano ang kanilang gustuhin. Makikita din natin ang kabadong muka ni Hinaw matapos makita ang impormasyon kung saan nakalagay ang muka ni Char at ang enchanted blade na gamit ni Chihiro. Isang kilalang tao sa underworld ng Japan itong si Sojo at pag sinabi daw nito ay kanyang tinototoo. Banggit pa dito ni Hinaw ay malamang nga daw lahat ng necromancer dito sa Tokyo ay kakagatin ang deal na inilabas ni Sojo. Kaya naman sinubukan niya ng kontakin si Chihiro ng mga oras na ito. Ngunit ang hindi niya alam ay nasa gitna na ito ng laban. Sa panel nga na ito ay parang isa laban sa lahat ang senaryo kung saan hinahabol ng mga clone ng salamangkerong ito si Chihiro at Char. Agad namang tinawag ni Chihiro ang isa sa kanyang mga goldfish at ito nga ay si Black at sa dalawang wasiwas lang ng kanyang enten natagpas agad ang ulo at bewang ng mga clone. Ngunit may napansin si Chihiro sa mga clone na ito dahil pagkatapos niya itong hatiin ay bumabalik ulit ito sa dating anyo. At ang salamangkerong kumokontrol nga dito ay gumagamit ng mga dumi sa paligid upang gawing clone. Banggit pa ng clone na ito na nakita nga daw niya ang totoong kapangyarihan ng Demon Sword na gamit ni Chihiro. At ito pa nga daw ang tumapos sa isang malaimpyernong laban. Kaya naman nakahinga na nga daw siya ng maluwag dahil hindi naman pala lahat ng 6 na katana ay may kapangyarihan na katulad ng nakita niya noon. At ipinakita na nga dito ang isang lugar kung saan makikita natin ng 2 tao na tila pagod at parang walang malay at may kamay o paa ng isang di pa natin malaman kung anong klaseng halimaw ito. Sa tingin nyo mga ka-goldfish, alin kaya sa mga enchanted blade ang tinutukoy nitong salamangkerong to? Dagdag niya pa na baka daw dahil sa kulang ang kakayahan ng may hawak ng katanang ito ngayon, kaya hindi ganun kalakas ang nailalabas nitong kapangyarihan. Ngunit anuman daw ang dahilan, binalaan niya si Chihiro na huwag gagawin ng nangyari noon. Mukhang may trauma na nga sa malaimpyernong laban nitong si Ungas ano? Sa panel nga na ito, naghanda na ulit si Chihiro upang iwas-iwas ang kanyang katana dahil pasugod na ang mga clone sa kanila ni Char.
Kahit napakadami ng clone, ang punteriya nga lang daw ni Chihiro ay ang totoong katawan nito. At dito na nga nagpakita ang isa na namang salamangkero sa harapan ni Chihiro. Tila bigla na lamang huminto ang mundo ng ating bida. Ito nga ay dahil sa trauma na kanyang dinanas noong pinaslang ang kanyang ama. Buong akala pa nga ni Chihiro ay oras na ang dumaan habang siya ay nasa ilalim ng hipnotismo ng panibagong salamangkero. Ngunit 4 na segundo pa lang nga daw ang lumilipas. Sa panel na ito, hawak na ng mga salamangkero ang batang si Char. Mukhang pati nga si Char ay nakaranas ng kapangyarihan nitong lapastangan na ito. Kahit pa nga daw anong tago ni Chihiro ay hindi din gagana dahil ang kapangyarihan niya nga daw ay tinatawag na mind sense, kung saan nakikita niya ang isang tao sa pamamagitan ng brain signal nito. At dagdag pa nito na kaya niya din daw puwersahing ipaalala sa utak ang traumang dinanas nito. Sa puntong ito, hindi pa nga makatayo si Chihiro. Ngunit wala daw dapat ipag-alala dahil ang reaksyon ng katawan ni Chihiro ay normal lamang dahil ginalaw nga daw ng salamangkero ang utak ni Chihiro. Sa pahinang ito, malalaman nating si Char ay bahagi ng Kyonagi clan. Siya nga lang ang nag-iisang nakaligtas sa kanyang angkan dahil sa isang maling akala na kapag kinain ng isang tao ang laman o parte ng katawan ng isa sa angkan ng Kyonagi ay maaaring maging immortal ang kumain nito. Napatanong pa nga dito ang isang salamangkero na bakit kaya daw gustong makuha nitong si Sojo si Char. Dito nga ay walang awang piniga ng salamangkero ang binti ng batang si Char. Sumambulat nga ang luha ng bata sa sakit. Nagkabukol-bukol nga at nagdudugo ang binti ng bata. Ngunit makikita natin ang gulat sa mga mata ng salamangkero dahil ang kaninang dumudugong binti ay naghilom ng wala pang 1 minuto. At ito nga daw ang walang katulad na pangangatawan ng Kyonagi clan. At sigurado nga daw na ito ang dahilan kung bakit gusto itong makuha ni Sojo. Hindi lang daw nila alam kung para saan gagamitin ni Sojo itong bata. Ngunit nakakasigurado silang mula ngayon ay hindi na matatahimik ang batang ito dahil sa paghahabol ng mga walang pusong salamangkero. Sa senaryong ito, mukhang hindi pa nga nasisiyahan sa pagpiga ng binti ni Char itong kumag na ito. Parang gusto niya pa daw na may halong pagwasiwas ng katana. Kaya naman, naisipan nitong pumunta sa harapan ni Chihiro upang kunin ang espada ng ating bida. Ngunit sa kamalas-malasang pagkakataon ay nakabalik na pala sa ulirat ang ating bida. Kaya naman, hindi na nakuhang makagalaw ng salamangkero at nahati na agad ni Chihiro ang kanang braso nito na may hawak na katana niya. Hindi nga makapaniwala ang salamangkero na nakakagalaw na si Chihiro na kanina lamang ay halos maubusan na ng luha kakaiyak. At ang dahilan nga daw kaya siya nakagalaw ay dahil sa araw na naranasan niya ang trauma na iyon. Sa pagkakataon ngang ito, nahawakan niya ng muli ang Enten at agad niya nang tinawag ang pangalang ni Shiki. Sa oras na tawagin ni Chihiro ang kanyang goldfish na may 3 kulay na si Nishiki, ito nga ay nagiging parang kapa na kanyang sinusuot. Dahil dito, lumilitaw ang makukulay na guhit sa bawat galaw ng kanyang espada at ng kanyang katawan. Ang teknik na ito ay nagpapalakas sa kanyang mga atake gamit ang napakakapal na espiritual na enerhiya. Kaya mas malakas ang kanyang mga suntok at maging ang pagwasiwas niya ng katana. Bukod dito, binibigyan din siya ng Nishiki ng mas mabilis na kilos at mas matinding liksi. Kaya nagawa niyang talunin ang isang buong grupo ng kalaban sa isang iglap lamang. Sa kabanatangang ito, mistulang naging bola ang ulo ng salamangkero matapos itong hatiin ni Chihiro. Napalingon pa nga ng kaunti ang salamangkerong may hawak kay Char. Ngunit sa kasamaang palad, wala na nga silang nasabing salita dahil tinapos na ni Chihiro ang buhay ng mga clone at ng salamangkerong kumokontrol dito. Gamit nga ang kanyang katana, mistulang dinaanan lang ni Chihiro ang mga clone. At nagsidapaan na ang mga ito dahil sa lakas na ipinakita ni Chihiro na pagtagumpayan niya ang laban sa 2 ungas na salamangkero. At sa puntong ito, alam na nga daw ni Chihiro ang dahilan kung bakit hinahabol itong si Char. Pero tinanong niya ang bata kung bakit hindi ito sinabi sa kanila ng maaga. At
At dagdag pa nga ni Chihiro na baka din daw kaya hindi ito sinasabi ni Char ay dahil hindi pa ito masyadong nagtitiwala sa kanya. Sumangayon nga dito ang bata. Tama nga daw ang hinala ng ating bida. Pero kung matatandaan natin mga ka-goldfish, noong chapter 5 ay may naudlot ngang sasabihin si Char bago sumugod ang gumagamit ng clone na salamangkero. Ayun nga daw yung oras na balak na itong sabihin ni Char. At sinubukan nga daw ng bata na magtiwala sa ating bida ng mga oras na iyon. At sa huling panel ng chapter 6, kumukulo nga daw ang tiyan ng bata. At nagutom nga daw ito dahil sa pagod at inoffer nga ni Chihiro ang kanyang itinabing sandwich para makain ni Char. Humingi pa nga ito ng tawad dahil nasangkot si Chihiro sa naranasan niya ngayon. Nakakabitin ano? Tara, ituloy na natin ang kwentuhan hanggang chapter 7. Nag-iisip nga dito si Chihiro kung sino ang lalaking nagngangalang Sojo na kayang magbayad ng kahit gaano kalaki upang makuha lamang si Char at ang katana niya. Kaya naman habang wala pang sumusugod na panibagong kalaban ay minarapat na nitong umalis sa pinangyarihan ng laban. Ngunit tila binagsakan ng napakalaking bato ang sasakyan na pinahiram sa kanya ni Shiba. Dahil nga ito sa pagsugod ng salamangkerong may clone. Noong chapter 6, hindi pa nga sila nakakalayo ay may lumabas na namang nakamaskarang kalaban. Hindi nga lang isa, kundi 3 kalaban ang humarang sa dadaanan nila Char. At nag-iisip nga ito kung hanggang magkano daw kaya ang kayang ibayad ni Sojo para sa bata at sa katana. Wala nang ang pinalampas na oras ang mga tukmol at tuluyan na silang sumugod kay Chihiro. Akmang bubunutin na nga ni Chihiro ang kanyang katana at pumorma na upang maiwas-iwas ng maayos at malawak ang kanyang katana. Nang bigla na nga lang may humawak na isang lalaki sa balikat ni Chihiro at pinayuhang hindi na nga daw nito kailangang ilabas ang enten. Kaya naman pala hindi na kailangan ng katana dahil ito na nga ang humarap sa mga tukmol na humahabol kina Chihiro. Solid na suntok at sipa ang tinanggap ng kanilang mga muka. At pati nga ang nakamaskara ay napahanga ng lalaking ito dahil sa bilis na galaw na walang halong salamangka. Isang pagkakakilanlan nga ang nakita ng salamangkerong nakamaskara dito sa lalaking hindi pa natin kilala. Tuluyan na nga nitong napatahimik ang 2 salamangkero. Ang naiiwan na lang ay ang isa na nakamaskara. Dahil nga sa nakita niya ang kakayahan ng lalaki, wala na nga siyang paligoy-ligoy pa at agad na lang siyang umalis dahil baka magaya pa siya sa 2 ungas na nabugbog ng lalaking ito. Hindi niya nga daw inaasahan na tatakbo lang ang isa nilang kalaban. Tila wala ngang bakas ng pagod sa mukha ng lalaki at kinamusta pa nito si Chihiro. Nagpasalamat nga si Chihiro dahil sa ginawang tulong nito sa kanila ni Char. At ang pangalan nga ng lalaking ito ay si Azami. Kahit nga daw hindi ito ang trabaho ni Azami ay tinulungan niya na si Chihiro dahil nakita niya nga itong nalalapit sa kapahamakan. At nag-offer na nga ito na ihatid sila ni Char sa shop ni Hinaw kung saan sila magiging ligtas ng pansamantala. Dito nga ay kinamusta pa ni Chihiro ang kamay ni Azami. Natuloy ang pagdugo dahil siguro sa lakas ng suntok niya kanina sa mga ungas. At ito nga daw si Azami ay miyembro ng Kamunabi na nagtatrabaho para sa gobyerno. Dumako na nga tayo sa panel na nakarating na nga sa shop ni Hinaw itong sina Chihiro. Konting kamustahan lang sa pagitan ni Shiba, Hinaw at Azami ang nangyari dito. Tinanong pa nga ni Hinaw kung nandito daw ba si Azami upang kunin si Char. Nanlaki naman ang mata ng bata at tila kaba ang agad niyang naramdaman. Sumingit naman ang eksena sa pagitan ni Chihiro na sinasabi na nga ang tungkol sa nangyari sa kotse ni Shiba. Kung wala namang reaksyon dito si Shiba mga ka-goldfish ano? Sumagot naman si Azami sa tanong ni Hinaw. Gustuhin man daw niya na kunin si Char, ngunit ito nga daw ay taliwas sa kanilang tungkulin na upang puksain ang anumang banta sa bansa hindi para makialam sa mga personal na usapin. At ang katagangang ito ay dinugtungan pa ni Shiba ng tila ba nangaasar. Dagdag pa ni Shiba na masaya nga daw siya at tumigil na siya sa trabahong ito. E di ang ibig sabihin lang nito ay mananatili si Char sa pangangalaga ni Chihiro.
Dito na nga din natin malalaman na ang tanging pakay pala dito ni Azami ay ang sumama sa kanya itong si Sir Shiba upang makausap nga daw ng kanilang mga amo sa Kumonabi upang pag-usapan ang dahilan kung bakit hinahabol nitong si Sojo, sina Char at Chihiro. Dahil sigurado nga daw itong si Azami na nais ng mga bossing na malaman kung ano ang totoong balak ni Shiba sa bata at kay Chihiro. Dagdag pa ni Azami na hindi nga daw lahat ng pinuno ng Kumonabi ay alam ang patungkol dito sa ikapitong Enchanted Blade na hawak ni Chihiro. Ang tangi nga lang daw na may alam ay yung mga tumulong kay Rokuhira Konoshige na ito ay makapagtago dahil ang pagkakaroon nga daw ng isang Enchanted Blade ay isang banta para sa buong bansa. Maganda nga daw kung kukunin niya na lang ito dahil daw sa dahilan na nakita niya ito at hinayaan niya lamang na makawala o hindi niya makuha at hindi pa ito alam ng mga nakakataas sa Kumonabi. Maaaring mag-ugat nga daw ito sa isang malaking problema. Isa pa daw na dahilan ay ang paggamit ni Chihiro ng Enchanted Blade sa labas o sa public. Sa oras nga daw na malaman ito ng mga bossing ng Kumonabi ay hindi na nga daw maaaring magwalang bahala dito si Azami. Nag-usap na nga sa panel na ito sina Shiba at Azami patungkol nga sa kung maipapangako nga daw ba ni Shiba na siya na ang bahala kay Chihiro at sa bata. Sagot pa ni Shiba na marunong na nga daw humawak ng katana itong si Chihiro. Marunong na din daw itong lumaban. Sagot naman ni Azami na hindi nga daw ito pwedeng maging basehan ni Shiba dahil hindi nga naman daw kayang mamaster agad ang paggamit ng katana sa loob lamang ng 3 taon. Pumasok na nga sa eksena itong si Chihiro at nagtanong nga kung ano nga daw ba ang mangyayari. Sagot nga ni Azami na isang buwan nga daw mula ngayon ay gaganapin ang taunang malaking black market auction na tinatawag na Rakuzaichi at ito ay pamamahalaan ng mga pinuno ng underworld. Sa auction nga daw na ito ay ilalabas at ibebenta ang isa sa 6 na Enchanted Blade. Ito nga ay ang Shinuchi. Sa pahinang ito, makikita natin na nakikipag-meeting itong si Sojo sa 2 miyembro ng Hishaku. Banggit niya pa na ang lahat nga daw na nangyayari ay nasusunod base sa kanyang plano. Bumalik nga ang eksena sa shop ni Hinaw. Sabi pa nga daw dito ni Azami ay hindi nga lang daw ang Cloud Cougar ang hawak ni Sojo. Kasama din daw dito ang Shinuchi. Dagdag pa nito na malamang nga daw ay konektado si Sojo sa grupo ng Hishaku. At blacklisted na nga daw si Sojo sa grupo ng Kumonabi. Pero nagagawa pa rin itong magpatakbo ng isang underworld black market. Sobrang tuso at makapangyarihan nga itong si Sojo. At maging ang grupo ng Kumonabi ay walang magawa dito. Kaya naman pinayuhan ni Azami na iwasan o wag nang pagtuunan ng pansin ni Chihiro itong si Sojo. At dagdag pa nito na naalis na nga daw ng tauhan ni Azami ang nakapatong na pabuya sa ulo ni Chihiro at Char na ipinapakalat ni Sojo. Pinayuhan din ito ni Azami na ipaubaya na lang sa Kumonabi ang trabahong ito. Kahit nga sumang-ayon dito si Chihiro ay alam naman nating lahat na palaban itong bida natin. Pabirong sabi pa nga ni Shiba na parang nakipag-usap lamang si Azami sa isang pader habang kausap si Chihiro. Dahil kung gusto daw talaga itong pigilan ni Azami ay agawin na lang nito ang katana ni Chihiro. Sa pagpapatuloy nga ng panenermo ni Azami, makikita natin ang litrato nilang tatlo sa cellphone nitong si Azami. Dagdag pa nga nito na simula pa nung namatay si Konoshige ay ngayon na lang ulit nagkaroon ng ganito kalaking gulo. Panigurado din daw na naglalatag na ng plano ang mga kalaban para sa Enchanted Blade na hawak ni Chihiro. At muli pa nitong pinaalala bago umalis na ang auction ay nalalapit na at kailangan na nga daw nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maging handa. At sa huling panel nga ay makikita natin ang palaban na muka ni Chihiro na mukhang handa na nga sa panibagong bakbakan. Nagsimula ang senaryo sa pagbibigay ng payo ni Shiba at Azami kay Chihiro. Banggit pa ni Shiba na ngayon nga daw na ang Kumonabi na ang bahala kay Sojo, kung maaari lang daw ay wag na muna siyang lumabas ng shop ni Hinaw. Dagdag pa ni Azami, nagagawa na siya agad ng plano. Hindi din daw kailangan magmadali. Ang gawin daw ni Chihiro ay magpahinga at maghanda kasama si Char.
Hindi nga sumagot ang ating bida. Habang siya ay nanginginig sa galit, patuloy nitong iniisip ang paggamit ng masasamang loob sa mga mystic katana na gawa ng kanyang ama. At tila hindi niya mawaglit sa kanyang isipan ang sinabi ni Azami. Hindi ka pa handa para sa kanya. Sa lalim ng iniisip ni Chihiro, bigla namang sumingit sa eksena ang natutulog na batang ito habang nagsasalita ng chicken meatballs, seaweeds at orange. Kakaiba talaga tong si Char kahit sa pagtulog pagkain pa din ang nasa isip. Sa sumunod na panel, nanghingi nga si Chihiro ng paumanhin kay Hinaw dahil sa malaking abala na nagawa nila ni Char. Pero wala nga daw yung problema. Ang mahalaga daw kahit papano nakatulong siya kina Chihiro. Sa panel na ito, balikan muna natin ang unang salamangkero na nakalaban ni Chihiro, ang nag-iisang Madoka Norisaku na kilala sa palayaw na Daruma. Ang gawa niyang Daruma ay laging sumasabog anuman ang mangyari. Doon niya nakuha ang kanyang palayaw at siya nga daw ang salamangkerong hindi pa natatalo. At sa panel na ito, makikita natin ang senaryo noong piniga ni Shiba lahat ng impormasyon na alam ni Norisaku patungkol sa humahabol kay Char. Sinabihan nga ni Shiba itong si Norisaku na magbagong buhay na. Sagot naman ni Norisaku na hindi na nga daw mangyayari iyon. Hindi na nga ito tinatanggap ng kanyang buong pamilya sa dahilan na tinatawag na silang bombers ng dahil kay Norisaku. Hindi makapaniwala dito si Shiba at sabi niya pa kay Norisaku na kung kaya pa nitong gawing maamo ang kanyang muka ay kaya pa nitong magbago. At sa di inaasahang pagkakataon, nakaramdam nga si Norisaku ng inspirasyon kay Shiba. Sa pahinang ito, malalaman natin kung gumana ang mga sinabi ni Shiba kay Madoka Norisaku. May tinawagan nga si Norisaku dito. At ito nga ang nakakatanda niyang kapatid na babae. Muntikan pa nga siyang babaan ng telepono dahil hating gabi na nang ito ay tumawag. Ngunit ipinaliwanag ni Norisaku na titigil na siya sa pagiging isang salamangkero. Mukhang nagbunga naman ang mga sinabi ni Shiba kay Norisaku. Kahit nga alam ni Norisaku na hindi na siya mapapatawad ng kanyang kapatid kahit siya ay titigil na sa pagiging salamangkero, ay titigil pa din daw siya upang subukan na mapatawad siya ng kanyang pamilya. Nahabag naman ang kalooban ng kanyang kapatid at tinanong si Norisaku kung nasabi niya na daw ang balitang ito sa kanyang ina. Sinubukan niya na nga daw na tawagan ng kanilang ina, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag. At dahil sa gabi na, pinagpabukas na nga ng magkapatid ang paghingi ng tawad ni Norisaku sa kanyang ina. Sasamahan na nga daw siya ng kanyang kapatid at susunduin na lang siya nito. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Norisaku, ang araw na makakahingi na siya ng tawad sa kanyang ina. At sinabi niya pa sa kanyang sarili na si Daruma ay patay na dahil magbabago na siya. Sa sumunod na panel, pagkapasok niya sa kotse ay nagpasalamat agad siya sa kapatid niyang babae. Ngunit isang kakilakilabot ang kanyang naabutan sa loob ng kotse. Ang kanyang kapatid ay duguan at wala ng buhay. At sa puntong ito, nakita niya na nasa backseat ng kotse si Sojo. At mula sa likod ay tinusok na agad ni Sojo ang katana kay Norisaku. Hindi nga nito alam kung paano nalaman ni Sojo kung nasaan siya ngayon. At wala din naman daw ginawang kasalanan ang kapatid niya upang patayin ito ni Sojo. Sagot naman ng walang pusong si Sojo na ang kamatayan ng pamilya ni Norisaku ang magiging kabayaran ng pagkabigo ng kanyang misyon. Hindi nga siya makapaniwala na pati ang kanyang ina ay papatayin o baka nga pinatay na ni Sojo. Pero dagdag pa ni Norisaku na hindi nga daw siya mamamatay nang walang nalalaman at isasama niya nga daw itong si Sojo sa kanya habang palaki ng palaki ang Daruma sa kanyang leeg. At lahat nga daw ng ginagawa ni Norisaku ay hindi nito binibigyan ng pansin at banggit pa nito, kapag pinili mo na kung paano mabuhay, subukan mong isabuhay ito ng buo kahit isang beses. Bago sumabog ang Daruma sa kanyang dibdib, ang mga huling nasabi lang ni Norisaku ay papatayin niya si Sojo. Sa sumunod na panel, nang nakalayo na si Sojo ay bigla nang sumabog ang kotseng sinasakyan ni Norisaku. Dumako naman tayo sa isa pang nakalaban ni Chihiro noong chapter 6, ang salamangkerong gumagamit ng mind sense. Sa puntong ito, ay kausap niya nga ang kanyang nakababatang kapatid na may kakayahang mental sense. Ito
ito nga daw ay nag-i-improve na. Dagdag pa ng ungas na ito na mas maganda daw bago patayin ang kanilang mga biktima ay mabaliw muna ito sa trauma ng nakaraan. Banggit niya pa sa kanyang kapatid na ang makakalaban niya ngayon ay may mystic katana, pero ipapaalam daw nito na walang sino man ang nakakaligtas sa kanilang trauma sa nakaraan. At manonood nga daw ang kanyang kapatid sa kanyang gagawin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nga umubra ang kakayahan niya kay Chihiro. Tumalon na nga ang storya sa panel na kausap ng kapatid ng salamangkero itong si Sojo. Sinabihan ng batang ito si Sojo na patayin para sa kanya si Chihiro. Sumang-ayon naman dito si Sojo. Ang lupit na itong batang to no? Ginawang bata si Sojo. Sa puntong ito, mukhang hindi nga kilala ng batang ito si Sojo. Nang bubunutin na ni Sojo ang kanyang katana, nagulat nga ang bata at napasabi na sasabihin niya daw ang lahat ng impormasyon tungkol kay Chihiro. Nakakakilabot na sagot nga dito ni Sojo ay kailangan niya nga muna daw mag-warm up bago patayin si Chihiro. Akmang tatakbo na nga ang bata pero nahawakan agad siya ni Sojo. Halos hindi na nga makahinga ang bata sa higpit ng pagkahawak ni Sojo. Ginamit na nga nito ang kanyang kapangyarihan na mental sense kay Sojo. Ilang segundong natigilan si Sojo dahil sa ginawa sa kanya ng bata. Ito nga ang kanyang nakita habang siya ay apektado ng mental sense. Isang bata na naglalakad sa tila isang hardin at itong bata ay naaambunan ng dugo ng patay na tao sa kanyang itaas. Parang napakahaba nga daw na nangyari pero sa tingin niya daw ay ilang segundo lang ang dumaan. Hindi pa din nga binibitawan ni Sojo ang bata at sa kabilang senaryo ay lumabas na ito sa iskinita kung saan sila nag-usap ng bata. Sa panel na ito, malalaman na natin ang nangyari sa batang salamangkero. Marahas nga itong pinatay ni Sojo. Lumipat naman ang storya habang naglalakad si Sojo. Hawak-hawak ang Cloud Gouger na may bahid pa ng dugo galing sa batang salamangkero. Siya nga ay dumiretso sa shop ni Hinaw kung nasaan si Chihiro at Char. Itong senaryo nga na ito ay kadugtong ng senaryo noong humingi ng paumanhin si Chihiro kay Hinaw kanina. At pagkabukas nga ni Sojo ng pintuan ay si Hinaw ang bumungad sa kanya. Sa sumunod na pahina nga ay sobrang bilis ng mga pangyayari dahil bago pa lumapat ang katana ni Sojo kay Hinaw ay naharang agad ito ni Chihiro gamit ang kanyang N10. Pinuri ni Sojo ang bilis ni Chihiro. Dito nga ay tinawag na ni Sojo ang enchanted katana na si Mei. Ang Mei o Cloud Gouger ay enchanted blade na nagpapakawala ng isang malakas na kidlat at maaari itong i-charge upang mas palakasin ang atake nito. Kapag labis naman na na-charge ang Mei, hindi ito magagamit sa loob ng 10 hanggang 20 segundo. Gayunpaman, ang oras ng paghihintay ay maaaring bumaba habang mas lumalalim ang pag-unawa ng paggamit sa Cloud Gouger. Nagulat itong si Char sa malakas na pagsabog habang siya ay natutulog. Wasak nga ang pader ng shop ni Hinaw dito dahil sa pagsabog na gawa ng Mei. Buong akala nga ni Sojo ay patay na itong si Chihiro at ang dahilan nga daw kaya siya pumunta sa shop ni Hinaw upang malaman kung kaya ba talagang patayin ng isang mystic katana ang isa pang mystic katana o baka naman daw mali ang impormasyon tungkol sa enchanted blade ni Chihiro. Nanlaki ang mata ni Char noong nakita niya si Sojo at ang nangyari sa shop ni Hinaw. Agad niyang tinawag ni Hinaw itong si Char para magtago, ngunit nag-aalala ito sa kalagayan ni Chihiro ngayon. Dito nga ay may namuong anino sa likuran ng usok sa loob ng shop ni Hinaw. At sinabing, ikaw si Sojo, ang dugo dyan sa katana, galing ba yan sa mga salamangkero? Ngunit wala nga daw pakialam si Sojo at sa huling pahina ng chapter 8 ng Kagurabachi, inawag niya na ang katana niyang si N10. Sabay sabi ng, walang karapatan itong si Sojo na iwas-iwas ang enchanted blade na hawak nito. Wala nga daw pakialam itong si Sojo at madaliin na daw nila ang laban. Sa simula ng chapter, makikita natin sina Azami at Shiba na nasa loob ng kotse. Seryosong nag-uusap tungkol kay Sojo at sa enchanted blade na hawak niya ngayon, ang tinatawag na Cloud Gouger. Napansin ni Azami na parang sinasadya ni Sojo na mag-ingay para maabot ang iba pang may hawak ng enchanted blades. Napag-usapan din nila ang upcoming exhibit para sa tatay ni Chihiro, si Konoshige Rokuhira.
bilang alaala ng Seitei War. Pero nabahala sila na baka masira ang imahe ng exhibit kung magkaroon ng gulo sa pagitan ng mga blades sa publiko. Pagkatapos, lilipat ang eksena sa isang cafe na parang chill lang sa simula. Pero biglang nagising ang tensyon nang harapin ni Chihiro si Sojo. May konting flashback si Chihiro sa mga pinagdaanan niya, lalo na sa Hishaku at Shinichi. Pero natigilan siya nang makita niya ang enchanted blade ng tatay niya na hawak ni Sojo. Tinatanong ni Sojo kung saan nakuha ni Chihiro ang bagong espada niya. Pero imbis na sagutin, umatake agad si Chihiro at nagsimula na ang habulan sa bubong. Sa gitna ng rooftop chase, todo ang aksyon. Gumamit si Sojo ng ice powers galing sa Yui, habang si Chihiro naman ay gumamit ng Kuro techniques para makalaban. Nagpalitan sila ng atake at halatang pamatay talaga ang laban. Pero habang tumatagal, napapansin ni Chihiro na pagod na siya. Samantalang si Sojo parang hindi man lang hinihingal. Alam ni Chihiro na hindi pa siya sanay gamitin ang buong potensyal ng espada niya, lalo na ang teknik na tinatawag na Nishiki. Biglang tumigil sa laban si Sojo at nagsimula ng seryosong monolog. Sabi niya, sobrang idol daw niya si Konoshige Rokuhira at gusto niyang maunawaan kung paano gumagawa ng ganoong klaseng espada. Pero para kay Sojo, ang espada ay para lang sa pagpatay. Wala siyang pakialam sa pagiging hero ni Chihiro. Sagot naman ni Chihiro, para sa kanya, ang espada ay para protektahan ang mahina at labanan ang kasamaan. Halatang magkaiba ang paniniwala nila. Pagkatapos ng maikling usapan, umatake si Sojo gamit ang isang malakas na lightning technique na tinatawag niyang Mei. Target nito ang mga taong inosente sa kalye. Pero mabilis nag-react si Chihiro. Ginamit niya ang enchanted blade niya para sumalo ng kidlat. Parang naging lightning rod na nag-absorb ng buong atake. Nagulat si Sojo. Hindi niya inaasahan na kaya palang saluhin ni Chihiro ang atake niya na yun. Sinubukan niyang ulitin ng Mei pero hindi na gumana. May 20 seconds cooldown pala ito. Habang paalis na si Sojo para muling umatake, ready na si Chihiro na ilabas ang ultimate move ng espada niyang ang Nishiki. Kahit pagod na siya, determinado siyang tapusin ang laban. Sa huling panel ng chapter, halatang ito na ang simula ng tunay na bugbugan. Parang sinasabi ni Chihiro, tara na, tapusin na natin to. Sa simula ng chapter 10, kita agad ang pagod at hirap ni Chihiro matapos niyang i-activate ang Nishiki. Isa sa mga pinakamalakas niyang teknik. Ramdam niya ang bigat ng bawat galaw, parang pinapasan niya yung buong mundo. Pero kahit hirap na siya, hindi siya umatras. Sa kalaban naman, si Sojo, napansin agad ang epekto ng Nishiki at sinimulang questionin ang motibo ni Chihiro. Inatake niya ang paniniwala ni Chihiro bilang isang hero at sinabing ang espada ay dapat lang gamitin para pumatay, hindi para magligtas. Parang sinusubukan niyang guluhin ang isip ni Chihiro gamit ang mga salita niya. Habang nagbabanggaan, hindi na rin nakatiis si Chihiro. Umatake siya ulit, bigay todo. Nakalapit siya kay Sojo at muntik na niya itong tamaan. Pero mabilis gumante si Sojo gamit ang yelo ni Yui. Lumitaw ang weakness ni Chihiro. Kayang basahin ni Sojo ang mga galaw niya. Kaya naisip ni Chihiro na kailangan gamitin na niya ang strongest attack niya habang kaya pa ng katawan niya. Pero bago pa niya maisagawa ito, biglang lumitaw si Char sa eksena. Nasa loob ng isang van kasama ang mga tauhan ni Sojo. Dahil dito, nataranta si Chihiro at nasira ang momentum niya. Gumamit naman si Sojo ng panibagong lightning attack gamit ang enchanted blade niya, ang Mei. Isang malaking cloud dragon ang bumagsak bilang kidlat, pero hindi umubra na protektahan ito ng isang malaking pader na inilabas ng Komonabi reinforcement. Dito dumating sina Azami, Shiba at Harima. Dala-dala ang buong anti-cloud gouger squad. Sila ang backup ni Chihiro at kitang-kita na organized at preparado sila kontra kay Sojo. Sa gitna ng kaguluhan, pinakawalan ni Sojo ang isang miss technique na tinatawag niyang Ku.
kaya nakatakas siya habang nalilito ang lahat. Si Chihiro sobrang hinang-hina na, halos mawalan na ng malay. Mabuti na lang, agad siyang sinalon ni Shiba at inilayo sa laban. Bago tuluyang mawalan ng malay si Chihiro, kita sa mukha niya na galit pa rin siya at determinado. Gusto pa rin niyang tapusin si Sojo kahit ubos na ang lakas niya. Sa dulo ng chapter, pinakita si Sojo sa loob ng sasakyan. Hawak pa rin ng Cloud Gouger habang si Char ay kasama na niya. Halatang kinidnap niyang bata. Baka plano niyang gamitin para sa mas malalim na layunin ang bata. Binanggit ni Sojo na gusto niyang unawain kung paano ginagawa ang Enchanted Blade, lalo na yung gawa ni Konoshige na tatay ni Chihiro. Doon natapos ang chapter. Bitin na bitin pero sobrang intense. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay paki-like at share na din sa mga tropa natin dyan. Kita kits sa susunod na kabanata!